Speaking of pagiging senador, mga kababayan, Heidi Mendoza ulit, mga bossing. Nagkomento siya. Eto, hindi natin 'to puwedeng basta-bastahin, hindi natin puwedeng, "Sino ba 'yan?" Dapat inaano na lang 'yan, nuisance. Although, ngayon pa lang ho natin naririnig yung kanyang pangalan, mga kababayan. Malaki po ang maitutulong nito doon po sa impeachment, 'no? Kung ito po ay isang magiging judge sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga bossing, ay malamang sa alamang po, lahat ng kasingit-singitan nung mga tanong, lahat ng kayang, idahilan 'no, gawan ng paraan ni VP Sara at nung iba pang mga kasama diyan, eh, tingin ko hindi po makakalusot sa kaalaman po nitong tao na 'to. Hindi po lingid sa inyong kalaman, mga boss chief amo sir, na sabi ko nga, hindi ako magi-straight, 'di ba, Chang? Hindi ako magi-straight ng 12-0 doon sa, listahan ng government. Hindi po. Bakit po? Nadala ako, mga kababayan, nung time na 2022, Unitim tayo 'no? Sigaw tayo, "Woo, woo, woo, Unitim!" Tapos mga ilang buwan lang ho, oh, bumabanat na sila Harry Roque, nakasama sa Unitim. Si Robin Padilla, umiba na din po. So, hindi na ako magpapabiktima sa gano'ng estilo, 'no? Tayo, eh, talagang 100% ang tiwala natin kay Pangulong Bongbong Marcos, pero yung mga tao, lalo na, meron akong kilala diyan sa loob po ng listahan ng 12 ng pangulo, na alam ko alam niyo din at ramdam niyo din, 'no, na sa ngayon, dahil malakas po ang administrasyon, eh, lipat siya doon sa administrasyon. Baka kapagka tapos ho ng eleksyon at mailuklok na itong tao na 'to, eh, biglang balik doon sa pinanggalingan niya. Which is, ang pinanggalingan niya ho, eh, doon sa ano, sa area ng dating Pangulong Duterte. O tingin ko kilala niyo na ho 'yan. Ayaw ko na ho magpabiktima diyan, 'no? Kaya po lahat, 'no, lahat po ng kandidato iniisa-isa po nating pinag-aaralan at na-focus nga po ang atensyon natin dito sa tao na 'to, kakamping mga boss. Oh, hindi ho ako natatakot sabihin sa inyo na, um, pagdating ng eleksyon susuportahan ko o baka 'no, baka maitala ko sa aking, balota itong si Heidi Mendoza, 'no. Unang-una sa impeachment, malaki ang maitutulong. Isa siya doon sa kumbaga nag-draft nung, memorandum circular 2015 kung di ako nagkakamali, iyon po ay kumbaga sila yung gumawa, mga bossing, sila po ang gumawa noong kung paano i-audit yung confidential funds, mga boss, 'no? O yan, talagang kaya pagdating nung time na yon, naku, ewan ko kung saan lulusot po at lalo na kung nandiyan si Heidi Mendoza, Rocky Madrid, 306, gwapo, watching from Madrid. Salamat po. So, sabi niya dito, kinu-question niya, dumaan ba ito sa inspeksyon? Naalala niyo po yung isang araw na bumagsak po na etong bridge, mga kababayan? Naalala niyo ho yan? 'Di ba, Ma'am Brenda Barton? Oh, nung panahon po ng 2019 o 2020 something, basta 2021, nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, ay yung mga DDS talagang sigawan ho. Naku, eto, oh, tignan niyo ang legasiya ng dating Pangulong Duterte. Napakaganda, napakahaba at kumokonekta itong ano tawag diyan, itong tulay na ito para mapabilis ang transportasyon, 'no? Para mapabilis ang transportasyon ng ating mga kababayan. Eh, kaso po mukhang substandard po. Hindi naman po siguro babagsak 'yan kung hindi substandard ang pagkakagawa niyan, 'di ho ba? Iniisip ko 'no, um, may mali talaga sa pagkakagawa na ito, eh. Oo. Nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, galing na galing po. Claim po sila ng claim
Oh, gawa ni Pangulong Duterte 'yan, 'no? Nung bumagsak na po, ayun, si Pinoy na po ang sinisisi. Proyekto ni Pinoy 'yan. Nung bumagsak na po, yung mga aanga-anga na vlogger na mga DDS, mga bossing, eh, project na daw po ni BBM kasi meron silang nakitang nakapaskil. Sandali hanapin ko yun, meron tayo. Ang pinapaliwanag nila, nakita ho nila mga kababayan, yung nakapaskil 'no, nasaan ba yun? Saglit lang ha. Hahanapin ko lang. Na kumbaga nire-reconstruct ng Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kasi nga napag-alaman, nauuga-uga. Hinahanap ko, eh, di ko makita kung saan banda napunta yun. Kasi nga uuga-uga, mga kababayan. Uy, ganun ho sila magturo. Nung sa umpisa, eh, nung sa umpisa ho, Duterte gumawa niyan, ngayon ho, eh, nagtuturo na. O ayan, eto po yung katotohanan doon sa ipinapakita ho nila, mga bossing. Sir, sabi ng vlogger ng DDS, project daw ni PBBM daw yan. Eto po yung pinakita. Ang ginawa niya ho, mga boss, binasa yung name of the project, bla bla bla, o ganito, yaan, no? Yan yung bridge na bumagsak. Tapos, ayan, binasa yung location, Isabela. Tapos binasa kung kailan nagsimula. Oh, nung binasa kung kailan nagsimula, sabi daw proyekto daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Biruin niyo ho yun, mga boss chief amo sir. Nakatayo na yan kailan pa, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Ipinagmalaki na ho nung mga DDS. Pero nung bumagsak na ho, naku, iba po ang sinisisi. Tanong dito, bayan, saan tayo? Hanggang paghahanap na lang ba ng post na magba-viral? O kilos-kilos din tayo. No? Tanong ng bayan, tax ng ina mo, kaninong bulsa napunta? Wag na sa politiko, sa lingkod bayan naman. Mukhang ano ho ito, mga bossing, mukhang malaki po ang laban at malaki po ang maitutulong. Hindi ko pa po dinidisclose o hindi ko pa po sinasarado ang pintuan ko kay Heidi Mendoza, pero mukhang 80% ho, mga bossing, eh maitatala ko ito. Wag lang magkakaroon ng pagbabago, no? Meron po akong hindi nagustuhan doon sa kanyang sinasabi, pero kakatiting lang po 'yun at hindi naman po bias na bias yung sinabi niya, yung tungkol doon sa akap. Pero katiting lang po 'yun, mga bossing, para maging disgusto natin siya. Yung mga maitutulong sa Senado, ayan, mas marami po kaming nakikita. Ano po? Oh, aralin niyo din po. Pangalan, Heidi Mendoza, former COA commissioner. Yung mga ano ho, yung mga kakamping po, eh, humanga ako sa kanila. Bakit 'to? Kasi nung nakita nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay maayos magtrabaho, maayos ang pamunuan, hindi po sila nagdalawang isip, "Ay, si Bongbong Marcos 'yan, kalaban natin 'yan. Kahit na maganda yung ginagawa niyan, eh, dapat hindi natin suportahan 'yan." Hindi po sila nagdalawang isip ng gano'n. Bagkus ho, sumuporta po sila, mga kababayan. Kinalimutan nila yung kalaban natin 'yan. Eh, etong mga DDS, 'no, hindi lang po sa hindi na nga po sumusuporta kahit magaganda yung ginagawa ng pangulo, eh, gagawa pa po ng ikapaninira ng ating bayan at ni Pangulong Bongbong Marcos, ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ho ba? Oh, kaya sabi ko, ekis sa'kin, 'no, yung mga senador na mga pro-China, ekis sa'kin yung mga senador na nabibilang doon sa listahan ng dating Pangulong Duterte, ekis sa'kin 'yan, 'no. Pag-aaralan ko lahat ng senador except sa mga 'yan dahil alam na natin sa simula't simula pa lang kung sino na po at kung para kanino po ang pagtakbo nila sa pagkasenador. 'Di ba, Ma'am Maricris Hernandez? Oh,